Magandang araw mga kaibigan. May nagpadala sa akin ngayong umaga ng manifesto. Pinadala ng isang member ng PMA Class 83. Classmate ito, mista ni Captain Dado Enrique. Ito, manifesto of support para kay Captain Dado Enrique doon sa isinampang kaso sa kanya ni Police Brigadier General Torre. Okay? So, basahin ko lang medyo mahaba-haba itong manifesto of support. Inaasahan ko na ito na may lalabas na manifesto of support para kay Captain Dado. At salamat at pinadalhan ako kagad. Sabi dito, suporta kay Captain Dado Enrique, taong bayan laban sa abuso, katiwalian at korupsyon sa pamahalaan. Yun ang title. Okay. Kami, sino yung pumirma? Bilang mga miyembro ng Filipino Guerrilla Forces, retiradong sundalo ng AFP, retiradong pulis ng PNP, mga miyembro ng Moro National Liberation Front, at mga ibang sektor ng lipunan na kinakatawan sa mamamayang Pilipino ay sumusuporta sa ipinaglalaban ni Captain Dado Enrique upang labanan ang katiwalian, korupsyon at sobrang nangyayari ngayon sa ating pamahalaan. Okay, yung second and third paragraph tungkol sa legal basis, hindi ko na lang basahin para hindi tayo magtagal. Ito tayo sa fourth paragraph. Ang kasong inciting to sedition na isinampa ni Police Brigadier General Nicolas Torre laban kay Captain Dado Enrique ay isa lamang sa maraming halimbawa ng panunupil sa mga Pilipinong naninindigan laban sa katiwalian. Sa halip na harapin ng gobyerno ang mga kritisismo sa patas at transparent na paraan, mas pinili nitong patahimikin ang mga kritiko. Ito ay malinaw na paglabag sa Section 4, Article 3, Bill of Rights. Article 3, Bill of Rights ng Saligang Batas na nagtitiyak sa kalayaan ng mamamayan na magsalita, magpahayag at magtitipon para maproteksyonan laban sa mapang-abuso at korap na pamahalaan. Okay, medyo masyadong maliit itong letra ng petisyon. Sa bisa ng kapangyarihan ng mamamayan ayon sa Section 1, Artikulo 2 ng 1987 sa Ligang Batas ng Pilipinas, aming winawakasan ang termino ni Police Brigadier General Nicolas Torre III bilang tagasilbi at protector ng mamamayan dahil sa tahasang pag-abuso sa kanyang kapangyarihan. Ang laban ba ni Captain Dado na
nagbigay daan upang marinig ang hinaing at sigaw ng taong bayan ay kasalanan na dapat kasuhan? Yun ang tanong nila. Ang punto nitong manifesto is nagpapahayag lang si Captain Dado, nagsisilbi lang siyang boses ng mamamayang Pilipino. Okay, tuloy natin. Mga problema sa katiwalian, korupsyon, at kawalan ng hustisya na isinisigaw ng mga Pilipino. So, inisa-isa nila. Number 1, ang palihim na pagplano sa pundo ng gobyerno. So, i-summarize ko na lang. They are referring to the BICAM report, yung 2025 national budget na sila lang nakakalam. So, yun ang palihim. Number 2, 117 bilyong pondo ng PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation, kinuha ng National Treasury. Number 3, ang 75 billion pondo ng Land Bank at Development Bank of the Philippines, yung pinondo sa Maharlika Investment Fund or Corporation, hanggang ngayon wala pa ring investment kahit isa. Opisina lang at logo ang maipagmamalaking accomplishment ng Maharlika Investment Corporation. Number 4, 250 billion na Maharlika Fund. So, iba't iba pang government owned and controlled corporation, SSS, GSIS, kinunan ng pondo kaya naging 250 billion. Number 5, paglipat ng 60 bilyong pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Mabuti na lang at mayroong TRO ng Korte Suprema kaya napigilan yung last tranche, 29.9 billion. Number 6, mahigit 500 billion pondo para sa flood control projects. Ito, very clear ito, no? Dahil binida ng Pangulo sa kanyang SONA yung 5,500 flood control projects na natapos na. After 2 days, na fact check ng Bagyo Carina, yun, nagkabaha-baha ang Metro Manila at yung mga sumunod pang bagyo, Bicol at iba pa. Lumalabas na nasaan na yung flood control projects. Sabi ng Pangulo, na overwhelmed. Number 7, ang kawalan ng transparency sa pagbebenta ng 24.9 toneladang ginto na reserve ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, these are all facts na sinasabi nila dito sa manifesto. Number 8, pagtaas ng utang ng bansa. Umupo ang administrasyong ito, nasa 11.7 billion ang sinasabi dito sa manifesto. Ngayon, 16.06 trillion na ang utang. So, halos ilan? 5 trillion ang utang ng Marcos administration in less than 3 years. Number 9, kakulangan ng trabaho at patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Yan ang number 1 na problema. Inflation. Ito ang dapat tugunan ng gobyerno. Sana hindi yung impeachment, kung ano-ano na lang. Anyway, so sabi ni Speaker Romualdez sa kanyang privilege speech sa pagbubukas ng ikatlong session ng 19th Congress. Ito yung statement ng Speaker. Accountability is not optional. Transparency is not negotiable. Those entrusted with public funds must be prepared to explain when it was dispersed and how these resources were utilized. And then tinanong nila, ngunit ang tanong ng sambayanan, lip service lang ba ito?
So, they are now calling na yung binanggit nilang mga problema ng bayan, lalo na yung mga pundo, is ma-explain ng gobyerno. Okay, so, yan, medyo mahaba pa ito. I think 3 pages na pati yung 2025 national budget, tinalakay nila dito. So, huling panawagan at sigaw ng mamamayan. Ang sigaw ngayon sa pamahalaan ng Pangulong Marcos Jr. at sa liderato ng Kongreso, resolbahin ang mga problemang ito. Dahil kung hindi, ang taong bayan ang kikilos upang baguhin ang kasalukuyang bulok na sistema ng pamahalaan. Yan. And then, nasa kamay ng taong bayan ang tunay na pagbabago. Sino-sino yung nakaperma, itong ipinadala sa akin, walang nakaperma. But I believe, I have personal knowledge, maraming members ng FGF. May kaibigan ako na retired colonel, hindi ko lang banggitin ang pangalan, bago lang, last month. Yung district commander siya ng mga veterans sa Northern Mindanao. Marami ang isang district. I don't know how many thousands. Basta libo-libong member niya. Nagpa-member sila sa FGF dito lang sa Northern Mindanao. Kaya I'm sure na maraming pumerma sa manifestong ito. Sa susunod na mga vlog natin, kung makuha ko sino yung mga perma ilan, i-update ko kayo. So, yun po, laban ng FGF, mamamayang Pilipino, laban sa katiwalian. Ito yung pinaglalaban ni Captain Dado Enrique, boses ng mamamayan.